Mga bata, hindi na nila alam yung bliss. Tinayo ng mother ko, si Imelda yan. Panahon pa ng mother ko yan. Nung governor, nung siya ay Human Settlements Ministry. Yan po. At dyan po namin natutunan, nung panahon ng mother ko, yung Human Settlements. Kaya hindi, ang title po ng kanyang departamento, hindi housing. Ang departamento was at the time at saka nabalik. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na pagpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Salamat, Jorme, sa iyong pagpakilala. At magandang tanghali po sa inyo lahat. Magsiupo po tayo. At patatagalin ko yung speech ko para mapilitan si Mayor magpakain. Magandang tanghali po sa inyo lahat. At good morning po. Napakaganda po ng aming inikot dito kaiba. Sa lahat ng aming ginawang housing sa national government, lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Kung meron silang karamdaman, doon sila pupunta. Nakita ko nga yung malaking karatula nakalagay doon. PhilHealth accredited na. So, basta't maging tenant dito ay magiging maginhawa ang service ng healthcare ng ating mga pasyente, magiging pasyente. Ito po ay nais ko nagpunta ako rito para makihalo, pero ang katotohanan, we will share the credit, pero ang katotohanan, gawain po ito ng Manila City Government. Kaya magpasalamat tayo sa inyong mayor, sa inyong vice mayor, lahat ng city council, dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Ito ay bahagi ng tinatawag ng Maynila na in-city housing program. Nagsimula po ito, baka alam na ninyo, yung condominium. Yun yung nauna, condominium 1 and 2. Sumunod na yung binondominium, yung Pedro Hill Residence, yung dinadaan-daanan natin sa Skyway. Tapos San Sebastian Residence at saka yung Baseco Community. Yung po ang dinaanan din po namin. Galing din po kami sa Baseco Hospital para makita kung ano yung mga facilities para sa ating mga kababayan doon. At masasabi ko nga ulit, napakaganda naman at maayos. At sa palagay ko, kagaya ng sabi ko doon sa Baseco, napakapalad ninyo na ang liderato ng lungsod ng Maynila ay talagang malapit sa tao, nauunawaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi lamang nauunawaan kung hindi ginagawang kaagad ng solusyon. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yun? 200 plus units. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na pagpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ikaw na mag-in charge doon para mabilis ang pabahay na. Kaya naman po ay makikita natin na kapag magandang ugnayan ng local government, ng national government, andito po Land Bank, sila po nagpondo nito. Nagsimula pa po ito nung pandemya.
Kaya natapos din at ito ay makikita natin magiging napakahalaga ang ganitong klaseng mga pasilidad para sa ating mga kababayan na may pabahay at marami mga serbisyo at inakyat pa namin, may swimming pool pa doon sa taas eh. Para sabi, parang social, para ako nasa Makati. Para hindi naman isipin na makakita tayo ng ganito sa socialized housing. Ganito kabilis, ganito kaganda. At dapat nga magpasalamat tayo na mayroon tayong ganito at yung mga inspirasyon na nagdala ng ganitong klaseng facility dito ay dapat natin pasalamatan at ito ay kasama po sa aming programa bilang sa national government dito. Kaya po ako'y nandito. Kahit hindi national government project po ito, ay gusto kong ipakita sa lahat ng taong bayan na ito ang maaari nating gawin. Basta't magandang ugnayan, basta't magandang ang pag-coordinate ng national at saka local government, marami tayong magagawa. Ito, local government pa lang, pag pinagsama mo pati, yan na nga, yung mga funding, yung mga pondo na manggagaling sa national government, yan po ay makikita po ninyo ay napakalaki ang magiging benepisyo sa ating mga kababayan. Kaya po, ay congratulations po sa inyong lahat, sa lalo na yung mga maninirahan dito sa napakaganda na San Lazaro Residence dito po Santa Cruz. Kaya alam niyo po, ito po inaalala namin lagi yung housing dahil kawawa rin ang ating mga kababayan at kakulang-kulang yung housing. Pinaalala sa akin ni Jorme, yung housing dito, yung luma dito, bliss pa ito. Yung mga bata, hindi na nila alam yung bliss. Tinayo ng mother ko, si Imelda yan. Panahon pa ng mother ko yan. Nung governor, nung siya ay Human Settlements Ministry. Yan po. At dyan po namin natutunan, nung panahon ng mother ko, yung Human Settlements. Kaya hindi, ang title po ng kanyang departamento, hindi housing. Ang departamento was at the time at saka nabalik.